No say. Oh my god! Makikita natin ang isang batang lalaki na si Didak o yung tipong mukhang walang ligo pero certified. Bida, na abala sa pag-aayos ng traktora habang nakikinig sa radyo. Biglang may balita. May paparating daw na solar storm na parang oven level ang init at kayang magpa-goodbye sa mga satellite. Pero syempre, dumating ang isang mekaniko na parang tito mong laging kontra at sinabing, "Fake news lang yan, wag kang praning." Samantala, may isang dalaga na si Alba, vlogger, influencer, content creator, lahat na busy sa pagdodocument ng kanyang simple life, kuno. Pumasok siya sa isang kuweba para bisitahin ang tatay. Niyang climate change, researcher, level genius pero mukhang laging puyat. After nun, dumiretso siya sa palengke. At doon niya nakilala si Didak na tumutulong sa nanay niya. Magbenta, multitasking si kuya. Habang nasa palengke, biglang may mga kakaibang ilaw sa langit na parang may rave party sa kalawakan. Nagkagulo ang mga hayop, parang may multo silang nakita. Pag-uwi ni Alba, nakita niyang nag-i-impact na ang tatay niya pa Barcelona. Parang may lakad lang sa mall. Hindi alam na may paparating na malaking disaster. Kinahapunan habang nagpapahangin si Alba, aesthetic mode, nakita niya si Didak na binubuli ng 3 pasaway at itinapon sa lawa. Classic kontrabida moves. Dahil alam niyang hindi marunong lumangoy si Didak, walang arte siyang tumalon para iligtas ito. Habang inaabot niya si Didak, biglang naging pula ang langit, parang naka-Instagram, filter at sumabay pa ang sobrang init at bagyo. Dahil nasa tubig sila, hindi agad nila napansin na, boom, tapos na pala ang mundo as they knew it. Pagahon nila, ang sumalubong kay Alba ay apoy, abo, at literal na apocalypse starter pack. Pati motor niya, goodbye na rin. Kaya no choice, naglakad sila papunta sa bahay ni Didak. At doon nila nalaman na patay na ang nanay nito. Sakit sa dibdib, walang warning. Pagpunta naman sa bahay ni Alba, mas malala mga sasakyang sunog at may mga taong hindi na naka-check out sa buhay. Kaya niyaya ni Alba si Didak sa kuweba para kunin ang emergency supplies na iniwan ng tatay niya. Buti na lang may foresight si Papa. Kinabukasan, bumalik sila sa bahay ni Alba pero wasak na rin. Tinry niyang tawagan ang tatay niya. Pero syempre, no signal, parang relasyon na walang label. TV, radyo, dead din. Kaya nag-charge siya ng phone gamit solar power, DIY. Survivalist vibes at nagdesisyon, silang pumunta sa lungsod para maghanap ng ibang survivors. Pagdating nila, puro guho at bangkay, parang hindi na city, kundi horror set. Si Didak medyo nagkaroon ng side quest. Gusto kumuha ng alahas sa mga bangkay. Uy, survival mode daw. Pero pinigilan siya ni Alba. Kaya naghanap na lang sila ng motor. Sa isang malas na moment, aksidenteng naitulak ni Didak si Alba at nasugatan ito ng bakal, aray literal. Ginamot niya ang sarili gamit ang konting medical supplies, pero lumala at nagkalagnat siya. Nanghina na siya at sinabi na kailangan niya ng antibiotic injection. Kaya si Didak kahit gabi, naglakad sa lungsod, parang side mission na walang map, para maghanap ng gamot. Ilang araw din siyang naghanap, pero nakakuha rin siya ng antibiotics at naibigay kay Alba na wala nang malay noon. Habang hinihintay gumaling si Alba, bumalik si Didak sa dati nilang bahay at talyer para kumuha ng gamit. Resourceful si kuya. After ilang araw, nagising si Alba at niyakap siya ni Didak. Finally, may konting good vibes. Simula noon, nag-survival era na sila. Nagtatanim si Alba, si Didak naman tumutulong at minsan naglalaro. Balance is key. Naglagay pa si Alba ng puting bandila para kung may rescuer, "Hello po, buhay pa kami." Sabay vlog pa rin, content is life. Isang araw, nagpanik si Didak kasi may dugo sa kama. Kala niya horror na naman, pero inexplain ni Alba na normal lang yon sa babae. Medyo loading si Didak, kasi bata pa, to be continued ang explanation. Habang tumatagal, naging mas close sila like, kami na ba? Level. Hindi nila namalayan, lumipas na ang mga taon. Lumaki na si Didak at hindi lang height ha, pati katawan. Naging binatang matipuno na minsan ay napapatingin si Alba. Isang araw, habang nagdidilig si Alba at nagbabantay si Didak, napansin niya ang sobrang gandang tanawin. Parang kahit apocalypse, may aesthetic pa rin. Tinulungan niya si Alba gumawa ng tinapay, pero biglang, boom, hinalikan niya ito. After nun, parang walang nangyari. Dumiretso siya sa talyer para ayusin ang traktora. Classic, lalaki move, at dinala yun pa uwi. Parang sinabi lang na, oo, may ginawa ako. Pero trabaho muna. Dahil sa mga nangyari, biglang nagka-realization si Alba. Yung dati niyang estudyante na si Didak na halos utusan lang dati, ngayon certified binata na. Tipong kaya na mag-ayos ng traktora, mag-survive sa apocalypse at medyo nakakakilig na rin. Nang ma-realize nilang wala nang darating na rescue, wala na. Ghosted na sila ng mundo, nagdesisyon silang pumunta sa Barcelona para hanapin ang tatay ni Alba. Baka sakaling buhay pa at naka-survive mode din. Sumakay sila sa traktora na inayos ni Didak, DIY Fast and Furious Edition. At dahil solid ang pagkakagawa,
Parang wala lang sa kanila ang mga sirang sasakyan sa daan. Tinutulak lang nila na parang mga lata. Siyempre, hindi mawawala ang pit stop. Kailangan din ng gasolina. Kaya kung may makitang abandonadong sasakyan, automatic, uy, refill muna tayo. Parang road trip lang pero end of the world version. Pagdating nila malapit sa Barcelona, surprise, wasak din. As in, pare-pareho na pala ang mundo. Wala nang safe place. Lahat naka-hard mode. Sinubukan ulit ni Alba tawagan ang tatay niya, pero consistent ang universe. No signal, no contact, no closure. Habang naghahanap sila ng ibang tao, kahit isa lang sana, wala talaga. Hanggang sa napadpad sila sa stadium ng Barcelona, na matagal na nilang pinapangarap makita. Kahit sira na ang mundo si Didac, naglaro pa rin ng bola, priorities best. Si Alba naman, full support, video dito, video doon. Parang vlogger pa rin kahit end of civilization na. Nang makagoal si Didac, todo celebration siya. Akala mo may nanonood pa, pero si Alba, napatingin lang at napaisip. Grabe, iba na talaga to. Kaya ayun, lalo silang naging close. Level up na naman ang relasyon. At dahil mukhang wala talagang kuryente forever, nag-imbento sila ng sariling Meralco. Nagtayo ng poste at kung ano-anong diskarte para magkaroon ng power. DIY life skills 100%. Ilang araw pa ang lumipas, wala pa rin silang ibang taong nakita sa Barcelona. Kaya nag-decide silang manirahan na lang sa tabing dagat, fresh air, aesthetic view at libre ang sound trip ng alon. After isang linggo, biglang sinabi ni Alba kay Didac, "Uy, buntis ako." Si Didac, loading, processing. Sabay biglang saya, parang nanalo sa loto. Kasi ibig sabihin may pag-asa pa ang future. Hindi pa totally game over ang humanity. Habang hinihintay ang baby, si Alba nag-aaral tungkol sa panganganak, YouTube, tutorial vibes kahit wala ng internet. Si Didac naman, full-time bodyguard mode, maalaga at overprotective. Parang security guard na walang day off. Lumipas ang mga buwan, ready na sila. Dumating ang oras ng panganganak. At sa tulong ni Didac na, biglang naging midwife kahit wala sa resume, ligtas nilang naisilang ang baby. Pinangalanan nila itong Kai. Short, simple, pero may main character energy. Kinabukasan, habang inaalagaan ni Alba si Baby Kai, napansin ni Didac yung iniinom nito. Curious siya pero pinili na lang niyang manahimik. Okay, noted. Hindi nagtagal, may nakita silang barko sa dagat. Si Alba todo kaway, parang nanalo sa raffle. Si Didac naman, medyo hindi feel, parang okay na tayo Bakit may pa-new character pa? Biglang may plot twist. May matandang lalaki sa dalampasigan. Buhay pa. Tinulungan nila agad. Nang makarecover, nagpasalamat ito at humingi pa ng yakap. Sweet si Lolo. Kwento niya nasira daw ang barko niya at tinamaan siya ng firestorm kaya napunta sa tubig. Parang action movie ang peg. Habang inaayos niya ang barko, tinuruan niya sina Alba at Didac ng survival skills. Paglalayag, pagtatanim, lahat na. Napansin ni Alba, parang kahawig niya yung tatay niya. Medyo suspicious pero hindi pa confirmed. Pero si Didac nagselos. Oo, nagselos sa matanda. Lalo na nung nahuli niyang palihim itong nakatingin kay Alba habang nag-aalaga ng baby. Parang teleserye na may kontrabida vibes. Nagpaliwanag naman si Lolo. Gusto lang daw niyang magbigay ng pulot mula sa isla niya para sa kalusugan. Pero si Didac hindi convinced. Kuya, di ako pinanganak kahapon. Kaya pinaalis niya ang matanda, lalo na't ayos na rin ang barko nito. Pumayag naman si Lolo pero bago umalis, nag-invite siya sa simpleng salo-salo sa barko bilang pasasalamat. At si Alba agad pumayag. Kahit hindi mo na kinakausap si Didac, uy may tampuhan, sumakay sila sa barko kasama si Baby Kai. Doon, chill lang. Nanood pa sila ng pelikula, parang normal na gabi ulit. Tahimik, maayos, parang walang problema. Pero syempre, hindi matatapos ang kwento ng walang twist. Kinabukasan napansin ni Didac na papalayo na ang barko. Oo, at bago pa siya makareact, bigla siyang itinulak ng matanda papunta sa dagat. Narinig ni Alba ang ingay, lumabas siya, at nakita niyang nalulunod si Didac. Walang second thought, naghagis siya ng life jacket at tumalon agad para iligtas siya. Because kahit anong mangyari, sila pa rin ang magkakampi sa mundong wasak. Habang abala sina Alba at Didac sa pagtakas, full action mode, pawis at kaba, biglang naka-plot twist si Lolo. Tumakas siya. At dala pa ang baby nila. Oh, si Baby Kai, na parang premyo sa game show na isama pa. Si Alba at Didac. Wait lang, anak namin yan. Sa sobrang panic at worry, bumalik muna sila sa pampang para mag-isip. After ilang oras ng staring contest sa dagat at existential crisis, nag-decide sila, hindi pwedeng to. Sundan natin si Lolo at kunin si Baby. Ilang araw silang naghanda, parang sasabak sa Amazing Race Apocalypse Edition. Inayos ang bangka, nag-aral ng navigation, kahit mukhang first time, at todo ensayo. Habang ginagawa iyon, may napansin si Alba na espesyal na bulaklak, yung source ng pulot ni Lolo. Parang detective siya bigla, ito yung clue. Kaya doon nila tinarget pumunta, at ayun, naglayag sila. Ilang oras sa dagat, walang grab, walang Waze, pure instinct lang.
Pagdating sa isla, boom, nandun ang bangka ni Lolo. Walang tao, suspicious agad. Kaya bumaba sila, dala ang baril. Oo, ready na sila, hindi na sila yung dati. Habang nag-e-explore, may nakita silang lumang gusali. Classic horror movie vibes. At doon, nakita nila si Lolo, chill lang, kumukuha ng pulot na parang walang ninakaw na baby. Saktong hindi siya nakabantay, kaya sinamantala nila ang chance. Si Alba bumaba at nakita niya si Baby Kai, nakakulong sa bakal na hawla. Parang ibon sa pet shop pero mas nakakagalit. Tinawag niya si Didak para buksan. Pero syempre, dahil hindi pwedeng madali, napansin sila ni Lolo. Biglang naging WWE. Inararo si Alba at inagaw ang baril niya. Ayun, napilitan silang sumunod. Hawak ni Lolo ang sitwasyon. Parang siya na ang boss level. Naririnig ni Alba ang iyak ni Baby Kai. Kaya nakiusap siya. Pakainin ko muna. Gutom na eh. Pumayag naman si Lolo. Pero nakabantay parang strict na guard. Habang pinapakain ni Alba ang baby, si Lolo, nanonood lang o parang nanonood ng teleserye. Medyo creepy na. Pagkatapos bumalik si Lolo kay Didak para bantayan siya. At dito, nagkaroon ng chance si Alba. Sinubukan niyang tumakas kasama ang baby. Takbo siya papuntang pier, hawak si Baby Kai. Pero si Lolo, humahabol. Parang final boss na hindi nauubusan ng stamina. Napansin ni Alba na papalapit na si Lolo, kaya nagtago siya. Pinapatahan niya si Baby. Shh! Huwag kang iiyak, anak. Hindi ito ASMR moment. Maya-maya may narinig si Lolo. Pagtingin niya, cellphone lang na may video ng bata. Doon niya na-realize, ay nililigtas niya si Didak. Kaya bumalik siya agad. Meanwhile, si Alba, bumalik din para palayain si Didak bago mahuli. Palihim niyang inaabot ang maliit na kutsilyo. Stealth mode activated. Nang muling bantaan si Alba, lumaban si Didak. Kahit hinana siya, go pa rin. Pero kulang pa ang lakas niya. Si Alba pinulot ang baril at tinutok kay Lolo. Naggalinlangan siya. Ayun, chance ni Lolo. Nakalapit siya at nasugatan lang sa balikat. Plot twist ulit. Nakita ito ni Didak, kaya kahit hirap na hirap, tumayo siya at inatake si Lolo gamit ang kung anong makita. Ultimate survival instinct. Nagpatuloy ang laban, parang final round. At sa huli, para mailigtas ang anak nila, nagawa ni Didak na tapusin si Lolo. Bang! Tahimik. Pero kahit ganon, nakalapit pa si Didak kay Baby Kai at niyakap ito. Si Alba kahit sugatan lumapit din. Akala mo happy ending na, pero biglang bumagsak si Didak. Tinamaan pala siya sa dibdib. Game over. Sa huli, naiwan si Alba. Mag-isa, kasama ang anak niya at ang bigat ng lahat ng nangyari. Lahat ng desisyon, lahat ng sakripisyo. Nandun, lumipas ang mga taon. Lumaki si Kai at ginaya ang tatay niya. Mahilig sa pag-aayos, matapang at may konting pagka-main. Character, pinapakita ni Alba sa kanya ang mga video ni Didak. Parang throwback memories na masakit pero mahalaga. At kahit ang daming pinagdaanan, nagpatuloy si Alba para sa anak niya. Sa dulo sinabi niya, ang pagmamahal ko sa anak ko, ang naging simula ng muling pag-usbong ng sangkatauhan. Boom. Deep. At dyan nagtatapos ang kwento ng second origin. May halong aksyon, drama at konting hugot. Kung nagustuhan mo ang kwento, alam mo na, like, comment, subscribe.